Ang nakaraan sa The Prisoner's Journey. Pinatay ni Fredson ang anak ni Alan sa ilog. Napakataas ng posibilidad ng paghihiganti sa ating kultura. Dapat sumama ka sa akin dahil pinapatawad na kita. Ikaw ay aking anak, parte ka na ng buhay ko. Nakikita natin na may mga sulyap ng pag-asa para sa atin sa dulo ng lagusan. Kia ora! Tuho ulit! Muli magandang araw! Nang nakaraang linggo, natutunan natin ang pagpapatawad at buhay na walang hanggan ay hindi pinaghihirapan. Libreng regalo ang pinag-uusapan natin dito. Gustuhin mo lang at makakamtan mo. Naalala ko minsan na sinubukan kong lumakad sa panibagong simula. Ngunit nauwi pa rin ako sa dati. Parehong gang, parehong mga problema. Kapag nagsimula tayo sa paglalakbay, may mga bagay tayong kailangang iwanan. Parang sinisikap kong magsimula ulit. Pero dala-dala ko pa rin lahat. Mahirap talikuran ang nakagawian. Sina Raymond at Michael ay may alitan sa loob ng maraming taon sa magkabilang panig sa Northern Ireland. Para sa kanila, ang pagtalikod ay banta sa buhay. Mayroon kang pwesto sa militar at mayroon lahat ito sa iba't ibang lugar na kontrolado ng iba't ibang grupong paramilitar. Kaya ito ay magiging IRA or UVF. Kung sino man ay hindi pinalad at mapunta sa maling lugar, kung gayon mga 70% out of 10 patay ka. Pag may nakita akong naglalakad sa kalye na alam kong sa kabilang grupo, bilang isang patakaran sila ay sasalakayin at malamang nakinuha at pinatay. Napagtanto ko na ako'y galit na galit dahil ang ilan sa aking mga kaibigan ay pinatay ng grupong Republikano, ang IRA. Noong 15 ako, sumali ako sa Junior RRA. At pagkatapos noon ay tinahak ko ang pagiging kriminal. Pagnanakaw, droga, kidnap. Paggawa ng bomba na nagdudulot ng pagsabog, pagdadala ng armas, pagbaril at mga pagtangkang pagpatay. Ang mahalaga lang ay yung mabuhay kami. Nabuhay kami sa pagnanakaw para makakain, makatulog, hanggang mapunta sa bilangguan. Nagkaroon ng malaking pagbabago nung ako'y gagawa ng krimen sa isang particular na gabi. Parang may nagsasabi sa akin na huwag akong pumunta. At sabi ko, Diyos ko, kung ito'y sinadya mong mangyari, ito ay mangyayari. At kung hindi, gayon ay hindi. Inaresto ako bago ko ito nagawa. At dinala ako sa estasyon ng pulis at doon ako tinanong ng 7 araw ng pulis at mga detective. Sa panahong iyon talagang nagsimulang magsalita ang Diyos sa akin at tinanong ako kung bakit ko ba ginagawa ito. Bakit ko sinubukang sakta ng mga tao? Bakit ko sinubukang sirain ang mga tahanan ng mga tao at sirain ang kanilang buhay? At sinimulan ng Diyos na ihayag sa akin na hindi ito tama at ang aking ginagawa ay makasalanan. Isa itong pagkakasala laban sa Kanya at isang pagkakasala laban sa sangkatauhan. At sa huli, iyon ay magdadala sa akin ng kapahamakang walang hanggan sa impyerno. Kaya't inilagay ko ang aking mga kamay at tuhod sa loob ng selda at hiniling sa Diyos na pumasok sa aking puso. Inamin ko ang mga kasalanan ko, na Siya ang maghari sa buhay ko at iyon ang Kanyang ginawa. Biglaan lang itong nangyari. Alam ko ang kapatawaran ng Diyos ay naglinis sa lahat ng aking kasalanan at dito ko naranasan ang kapayapaan. Alam ko na sa aking puso na pinatawad na ako ng Diyos at dito ako'y nabago. Alam mo nung naging Kristiyano ko, naalala ko na lahat ng mga bagay na iyon, wala na silang kwenta. Na ang lahat ay wala na at ang tanging alam ko lang, Diyos na ang may hawak. At alam mo, gagawin niya ang Kanyang paraan kahit anong mangyari. Nang maging Kristiyano sina Raymond at Michael, naging malinaw agad ang halaga ng pagsunod kay Jesus.
Ang kasunod na bahagi ng kwento ay isang malaking hamon sa akin dahil sinabi sa akin ng Diyos na kailangan kong sabihin sa pulis ang lahat ng aking kinasangkutan at hindi ko talaga gustong gawin iyon. Nasangkot ako sa napakaraming krimen na kung gagawin ko ito ay mangangahulugan ng pagkakulong ng mahabang panahon at nakipaglaban ako dito at nakipagbuno. Ngunit ang Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang espiritu pinahayag sa aking puso, kailangan mong linisin ang mga bagay na ito. Nagpasya akong isuko ang sarili ko at inamin lahat ng mali na nagawa ko. Hindi ito madaling gawin, ngunit alam kong kasama ko ang Diyos. Pumunta ako sa police station at binigay ang sarili ko. Pumasok ako sa silid at sinabi ko sa pulisya lahat ng aking kinasangkutan, mula sa pinakamababang bagay hanggang sa mga seryoso. Sa kabuuan, ang mga sentensya na nakuha ko para sa krimen na ginawa ko ay umabot ng 379 years.